Hello po, mga kapatid at mga minamahal na mga taga-subaybay sa Badong Expose. Joke lang po. Sa ating pong live. Binabati ko po kayo, mga kapatid. Sa lahat ng dako ng pagbati ng kapayapaan at pag-ibig ng Panginoong Jesucristo, mga kapatid. Live po tayo uli ngayon sa gabing ito kasi kakauwi ko lang po from outside dahil day off ko ngayon. Lumabas po kami nung pinuntahan ko yung dalawang bata na nagtatrabaho po sa kabilang hotel, which is by walk abutin ng 1 hour and 20 minutes. Pero dito po kasi sa lugar po namin, kahit wala kang sasakyan, basta may mga dumadaang mga sasakyan, marami pong mabubuting kalooban dito na pwede kang makisakay. Yun. Nung pag-uwi ko po, naglakad ako pa uwi siguro mga nakaka 10 minutes na ako ng paglalakad. Biglang may dumaang sasakyan at hinatid po ako dito sa pinsan po siya nung boss ko. Owner po nung kabilang hotel. Ayun, ngayon po mga kapatid, mga kababayan, it's Brother Ellie's 4th year death anniversary. So, hanggang ngayon yung pain ng pagpanaw ni Brother Ellie is still inside. Lalo po nating nararamdaman because of what the current administration is doing. Wala po siyang ginagawang pagpahalaga sa mga kapatid. Ngayon natatawa ako mga kapatid doon sa message nung kapatid sa akin. Kasi dinalaw daw po siya ng mga manggagawa, tas pinadadalo sa lokal. Tas may mga tanong siya. Sagutin niyo muna yung mga tanong ko, sabi pong ganyan. Unang-una, bakit may alagang panabong na manok si Elijan Rason? Sabi pong ganyan. Kasi sabing ganyan, hindi naman siya nagsasabong. Nag-aalaga lang siya ng panabong na manok. Nagbi-breed lang daw po siya. So, ang nakasulat po sa Biblia, anyo pa lang ng kasamaan, lalayuan na. So, dun pa lang bagsak na itong si At itong si Daniel Rason Bonjing na to, nakikihimas-himas ka pa. Hindi mo yan pwedeng Daniel Rason. Hindi mo yan pwedeng ikaila dahil nandoon ako sa tiny house nung nakikihimas-himas ka dun sa mga manok na panabong ng iyong kapatid na si Elijan Razon. Kaya huwag kang sinungaling. Lahat naman ng kasinungalingan mo, Daniel Rason, ipapakita ng dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat sa araw ng paghukom kung saan mapapahiya ka, Daniel Rason. Kaya sige, magsinungaling ka na magsinungaling. Matitikman mo yung lupit at bangis ng Diyos naming makapangyarihan sa lahat. Sige lang. Sige lang. Yung sige lang kapatid na yan, kahiya-hiya ka. Sige lang kapatid, huwag kang mahiya sa aking balik at ipatak ang luha. Nek-nek mo. Totoo ba yan? Hindi totoo yan. Anong sa yung balik at ipatak ang luha? Baka bigwasin mo pa. Kilala kita, boy. Huwag kang pabanal. Ikaw yung literal na personified nung kantang Banal na Aso, Santong Kabayo. Ikaw mismo yon, Daniel Rason. Masyado kang banal-banalan. Pero mo, sasabihin mo na na hindi naman nagsasabong yung iyong kapatid. Bakit siya hindi siya bakit siya nag-aalaga? Granting na hindi siya nagsasabong. Bakit pinahintulutan mong mag-alaga ng mga panabong na manok at mag-breed? So, kung yan ang iyong point of argument, so pwede na rin tayong magtinda ng magtulak ng drugs. Pwede na rin tayong magbugaw ng prostitute. Kasi napaka-shallow na na point of argument. 'Di ba? Mga kababayan, mga kapatid. Biro mo,
ang sasabihin mo, hindi naman kasi siya hindi, kahit nag-aalaga at nagbibreed siya ng mga panabong, hindi naman siya nagsasabong. So, pwede na tayo magtulak ng droga. Kasi hindi naman tayo magda-drugs eh. Napaka-illogical, napaka-impertinent thinking ng iyong sagot. Tapos, eto pa. Ano pa ba yung tanong nung kapatid? Maraming tanong yung kapatid na tinanong doon sa mga manggagawang dumalaw sa kanya. At isa sa mga tanong niya, aside doon sa panabong na manok ni Joey Rason, na kapatid na bunso ni Daniel Rason Bonjing, is bakit anong nangyari kay Brad J.R. Badong? Bakit nagkaganyan siya? Sabing ganyan nung kapatid. Alam niyo po ang sagot ng mga manggagawa. Kasi meron niyang inihingi kay Brad Daniel at hindi niya binigay. Sabi ko doon sa kapatid, ano naman daw po yung inihingi ko na hindi binigay ni Daniel Rason? Nangihingi ka daw ng pera kay Brad Daniel at hindi ka binigyan ni Brad Daniel. Hello, Daniel Rason. How dare you say that? Unang-una, anong pruweba mo? Magpakita ka ng resibo na nanghihingi nga ako ng pera sa'yo, Daniel Rason, na hindi mo ko binigyan, kaya ako nagtampo. Walang ganun, boy. Walang ganun. At unang-una, ikalawa, merong utang yung magulang mo sa akin. Ano yung utang ng magulang mo sa akin? Yung commission ko hindi nila binigay. At yung binigay noong seller na 50,000, alam mo kung sino ang nakinabang nun? 40% na nakinabang doon. Yung nanay mong impact tita, Daniel Rason. Binigyan ko sila ng tig 5,000 ng iyong tatay na babaero. Tapos yung iyong pamangkin, binigyan ko yung anak ni Joey. Tapos magsasalita ka ng sasabihin mo, sa bagay, napapahiya siya eh. Kaya hindi, alam mo, Daniel Rason, turuan mo yung mga manggagawa mo, maging uniform sila ng pagsagot regarding sa issue na bakit ako nagkakaganito, nagsasalita. Hindi naman ako dapat magsasalita eh, dahil nangako nga ako na dadalin ko hanggang kamatayan, hanggang libingan, yung mga nalalaman ko. Kaya lang ikaw masyado ka kasing masyado ka kasing hindi mo ginagamit yung iyong kukote, yung iyong utak. Yan. Kaya tapos magsasalita ka ng pinapatay ng masama ng kanyang bibig ang kanyang kapwa. Gagamit-gamit ka ng talata. Sino bang unang pumatay? Hindi yan aakma sa'yo. Yung talata na yun na kawikaan, na nasa kawikaan, na pinapatay ng masama ang kanyang kapwa. Sa'yo pumapatak yun, Daniel Rason, ikaw ang mamamatay tao. Kakaumpisa ko lang po, Sister Fatima Rojas Matyong, ng live ko. This is to commemorate the 4th year death anniversary of Brother Eli Soriano. We are all, until now, my heart is mourning for the loss of our dear brother Eli Soriano. Masakit po dahil hindi niya po tayo, itong Daniel Rason na ito, hindi man lang po tayo binigyan ng last glimpse to the person na minahal po natin ng higit sa ating mga pamilya. Kaya po, ganyan po mga kapatid yung mga nangyayari ngayon. Meron daw po akong jowa dito sa Europe, kaya ako nagkakaganito. Sabi ko, sana all na lang. Sana all merong jowa. Kaya ganun po mga kapatid, ang dami pong ginagawang ang daming ginagawang mga kwento na wala namang kwenta itong si Daniel Rason na paninira sa akin. Ano ka na boy? Talo ka na boy.
Kumbaga sa ano sa boxing, corner ka na. Kumbaga sa chess, checkmate ka na, boy. Kahit anong gawin mo ngayon, boy, talong-talo ka na, boy. Boy baho, boy baho paa. Yun, ganun lang. Sakit sa ulo ng may jowa, bro. Aha. Yun nga po sana all may jowa. Yun po yung ibang pinapakalat nila na mayroon daw po akong jowa sa Europe. Kanina naman po yung sabi nung kapatid, meron daw po akong inihingi kay Brad Daniel, kay Daniel Rason. Nek-nek mo, kailan hindi ako manghihingi sa'yo. Dahil kilala kita, boy. Kilala kita kung papaano ka kung papaano ka kagaya nun, biro mo sasabihin mo na pinakain mo sa palad, etc. etc. Bakit mo ipapatanaw na utang na loob? Alam mo, kung ako lang ang magkukwenta, Daniel Rason, naku, mas marami akong kukwentahin. Mas marami akong kukwentahin, boy. Kaya gandahan mo naman, boy, yung mga sagot na itinuturo mo, boy, baho paa, sa iyong mga manggagawa. May tribute ba si Brother Eli nung Thanksgiving pag-alala? I don't know po, Sister or Brother Hamida Lynn Perez, because I do not have any access now sa mga gatherings po nila. Yun po, sana all magising na daw, from Brother Edong Garcia. I just hope MCGI Cares will commemorate best 4th year death anniversary from Brother Albert Bagona. Wala naman po silang commemoration na ginagawa kay Brother Eli. Ang totoo po niyan, gusto nang burahin talaga ni Daniel Rason si Brother Eli sa alaala ng henerasyong ito. Hindi lang po sa mga kapatid, kundi sa henerasyong ito. Gusto niya na pong iburahin. Yan po yung kanyang plano talaga. Kasi unang-una, pati kay Brother Eli insecure siya. Dahil wala naman po kasi siyang alam sa Biblia eh. Biruin mo, gagamit-gamit ka ng talata na pinapatay ng masama ng kanyang bibig ang kanyang kapwa. Dapat sana bago ka nagpa-black, bago ka nag-character assassinate, binasa mo muna yan, boy. Ayan, tuloy. Tuloy, boy, baho paa, at saka boy guhit kilay, lahat ng sinasabi mo, it only bounce back to you. Lahat ng sinasabi mo, boy, it only bounce back to you. Biruin mo, sino bang pumatay at pumapatay ng kanyang kapwa sa pamamagitan ng kanyang bibig? Tapos sasabihin mo kay Brad Rodel na hindi lang naman physical killing ang pagpatay. So, ngayon, meron kang natutunan sa akin. Alam ko naman na nakikinig ka eh. Masyado ka pang pretentious na hindi ka nakikinig. Nakikinig ka, boy. Kitang-kita ko kung sino yung mga nanonood sa akin, boy. Gusto mo ba ipahiya kita? Nanonood yung asawa mo. Siguro, kaya lang niya ako binlock. Dahil nung binanggit ko na yung mabaho yung paa mo, kaya niya ako binlock. Pero alam ko kung sino pa yung mga aliporis mo na nanonood sa akin na meron kang access sa mga video ko. Kaya wag kang masyadong pretentious, Daniel Rason. Wag kang masyadong pretentious. Dahil huli ka na. Sabi nga nung kapatid, meron akong balita na brother na merong lalapit sa'yo na makikipag-areglo, ihingi ng sorry, ganon, sabing ganyan nung kapatid. Ayon sa aking bubuit, sabing ganyan nung kapatid. If I'm not mistaken, wala pa siya dito, hindi ko pa siya nakikitang nanonood na umaakyat. Sabi ko, hindi ko tatanggapin kung sino man niyang Poncio Pilato na ihingi ng sorry sa akin.
Unang-una, hindi naman sila ang gumawa ng pagkakamali sa akin. Bakit sila ang ihingi ng sorry? And I do not accept apology on behalf of someone or somebody who did wrong to me. Tandaan mo yan, Daniel Rason, hanggat hindi ikaw ang umihingi ng tawad, I will not accept any apology from anyone or anybody that will represent you. Tandaan mo yan, Daniel Rason. And it's already too late. We've gone too far for all this, for all the mess na nandyan na sa social media, na mess na pinaggagawa mo. Tsaka, mga kapatid, marami pang mga baho na na i-expose. Hanggat hindi ito hindi nagmamakaawa si Daniel Rason. Unang-una, you don't have to beg for mercy to me. Wala naman akong pananagutan at wala naman akong karapatan na patawarin ka. Sa Diyos ka humingi ng tawad. Magmakaawa ka sa Diyos, Daniel Rason. Masyado ka kasing mataas eh. Napakataas ng ihi mo. Masyado ka kasing bilib sa sarili mo, Daniel Rason. Kaya ganyan ang nangyayari sa iyo. Sabi nga, yung mapagmataas, pagka bumagsak yun, galabog. Talagang ramdam na ramdam mo yung yung lagapak ng pagkakabagsak. Kaya yun, mga kapatid, hanggat hindi ka umihingi ng tawad sa Diyos, hindi ka patatawarin ng Diyos. Wala kang masusumpungang kapatawaran. Ang sabi ng Biblia, siyang nagkukubli ng kanyang pagsalangsang, hindi giginhawa. The more you are hiding or keeping your transgression to God, hindi ka makakatikim ng ginhawa. Marami po sana akong gustong sabihin kaya lang yung mga information na binigay ng mga kapatid sa akin, I cannot disclose everything because even a hint of the information they gave me, hindi po ako po pwedeng magbigay kasi nakiusap po ng mabuti yung mga kapatid na nagbigay at nagkatiwala ng mga information nila tungkol sa akin against this false man of God. I cannot betray their trust. Kaya po ganun po, mga kapatid. Masyadong itong Daniel Rason na to. Aanin ko yung pera mo. Tapos kung hindi ako magsasalita ng biro mo, mapapaniwala mo ang mga kapatid na wala akong utang na loob dahil pinagamot mo yung mga magulang ko nung magkasakit, pinalibing mo yung mga magulang ko nung namatay. Mahiya ka sa sarili mo, Daniel Rason. Gusto mong iharap ko sa iyo yung sister ko? Kahiya-hiya ka. Hindi member yun ng MCGI. Pero hindi yun hindi niya kayang sikmurain yung ginagawa mong kasinungalingan. Masyado kang sinungaling. Aber, sino ang na-mission mo na sa mga kaibigan mo diyan sa iyong industriya? Meron ka na bang na-mission? No one. Nobody, because they know you very well how hypocrite you are. Daniel Rason, masyado kang hipokrito. Kung paano kahipokrita itong nanay mong impaktita, ganun ka. Masyado kang banal-banalan. Itong si Daddy, hindi naman hipokrita yan. Si Daddy, pagkagalit yan, galit yan. Pag sinabi niyang magpahinga ka, magpahinga ka. Pag sinabi niyang ubusin mo yung pagkain, kumain ka na, magpakabusog ka, totoo yun. Pero alam niyo po ba, mga kapatid, yung sinasabi lagi na example ni Brother Eli Soriano na, naku po ina, binaligtad na. Salita po ni nung impaktitang nanay ni Daniel Rason. Mga kapatid, salita po yan ng impaktitang Bet Rason.
Napakakapal ng pagmumukha ninyong mag-ina. Ang kapal ng pagmumukha niyo mag-ina na sasabihin ninyo sa mga manggagawa na kaya ako nagkakaganito, dahil meron akong inihingi kay Daniel Rason na hindi niya binigay. Sabi ko doon sa kapatid, ano daw yung inihingi ko na hindi niya binigay? Nangihingi ka daw ng pera sa kanya, hindi kanya binigyan kaya nagalit ka. Naku po, sabi ko nga doon sa kapatid, sige kapatid, humingi ka ng resibo na katunayan na humihingi ako ng pera. Kahit kay Brother Eli, hindi po ako humingi ng pera. Nangutang po ako kay Brad Eli, binayaran ko po. Katunayan, ayan, tanungin nyo si Sis Flora Carale. Binigay ko at meron pa pong sulat yung nung binayaran ko yon. Ang ibinigay ko po, merong Hong Kong dollar and merong Macau pataka. Alam ko binigyan niya si Jok Blasa, si Jex Blasa, yung kumalikot nung asawa ng may asawa. Sige, magsinungaling ka ngayon, Jex Blasa. Masyado kayong hipokrita. Kaya ako, umaasa ako na itong mga matatandang mga kapatid, sabi ni Riser, brother yata to, or hindi ko alam kung brother or sister, itong si Riser Crimson, watching from Europe Division, sabi po niya. Yun. Masyadong mga hipokrita itong mga ito. Masyadong nagmamalinis. Wala naman pong problema kung lahat naman po tayo nagkakasala. Pero para takpan mo yung kasalanan mo at you will pretend na na banal ka. It's a big no-no. Tapos itong magsasalitang kasi itong Eric Quintos na red flag daw, yung sinasabi, ako pagka narinig ko na merong sinasabi yung isang tao na kasalanan ni ganito at ganyan, red flag na siya. Ibig sabihin para sa'yo, red flag ang Panginoong Jesucristo. Eric Quinto. Alam mo, manggagawa ka, di ba? Dapat alam mo yung nasa Biblia. Sabi mo, di ba? Ano ka? Banal ka? Kayong nagsasabi niyan. Kayong maliligtas, di ba? Pero mismong salita ng Kristo, hindi nyo alam Ibig sabihin para sa'yo, red flag ang Panginoong Jesucristo. Bakit? Ang sabi ng Panginoong Jesucristo, kayo'y sa inyong amang diablo, ang nais ng inyong amang ibig ninyong gawin. Sapagkat siya'y isang mamamatay tao buhat pa ng una. Kung nagsasalita siya, ay nagsasalita siya ng saganang kanya sapagkat siya isang sinungaling at ama nito. Kayong mga lahi ng mga ulupong, mga mapagpaimbabaw, mga hipokrito, sabi ng Panginoong Jesucristo. Ibig sabihin para sa'yo, red flag ang Panginoong Jesucristo because the Lord Jesus Christ Himself, when He was manifested in the flesh, during His ministry here on earth, He is exposing all of the iniquities of the Pharisees and the scribes, the hypocrites in the temples. Kaya kahiya kayo, pare-pareho kayo. Mga hipokrita. Watching from lokal ng Al-Quds, Dubai, UAE, from Brother Alan Paul Alibin Barnachea. Yun po. Mga kapatid. So, natatawa ako dun sa mga para po dun sa dun sa mga kapatid na late. Ulitin ko lang po. Ito po yung araw ng fourth year death anniversary ni Brother Eli. Ang sabi ko nga po dun sa mga nagtatanong sa akin regarding kay Brother Eli, sabi ko kung ano man yung issue regarding kay Brother Eli, wala naman akong doon, wala naman akong
masasabi po doon, unang-una, patay na po yung tao. He cannot defend himself. As for me, ang masasabi ko lang, kung siya'y masama, hindi ko yun alam. Isang bagay ang alam ko, hanggang ngayon, nananatili yun sa puso ko. Kung ano ako ngayon, merong malaking participation si Brother Eli of who I am now. Kung naging mabuti akong tao, kaya itong mga tao dito sa paligid ko, kung saan po ako naroroon, they really appreciate me. Yung pakikisama ko po sa kanila, kagaya nun, yung pinost ko pong video kanina, ano lang din po yun, mga guest lang din po doon sa hotel na pinuntahan namin. Yun, nakisayaw kami, nakisayaw ako. Tapos, actually, hindi po ako nakisayaw eh. Nakikipalakpak lang po ako dun sa table namin. Bigla nila akong tinawag. So, nakisayaw po ako. Mahirap namang ipahiya. In-invite nila akong sumayaw. Tapos, after kong makisayaw po sa kanila, binulungan po yung waiter. Sinabi nung waiter, wag na daw po kaming magbabayad at sila na ang magbabayad. Kasi yung pong mga pakikisama na yan, natutunan ko po yan kay Brother Eli. With all sincerity and honesty. Natutunan ko po yan kay Brother Eli. Kaya kung ano po, kung masama siya, may nagawa siyang kasalanan, etc., etc., hindi ko yun alam. Hindi ko po yun alam, mga kapatid. Isang bagay ang alam ko, kagaya nung bulag na pinadilat ng Panginoong Jesucristo. Kung ano ako ngayon, utang na loob ko una sa Diyos. Ikalawa sa pagkasangkapan niya kay kapatid na Eli Soriano. Kaya ako nagpapasalamat po ako sa Diyos, nakilala ko po yung kanyang mga salita na walang banto. Kasi, ano po ako, marami po akong sinuri before I entered this church. At hindi naman po ako, bata pa lang po ako, religyoso na po ako. Maka-Diyos na. Kaya yung pong pananampalataya ko, alam ko at ramdam ko sa pagkatao ko na hindi sampay bakod hanggang ngayon. Kahit na pinasama na ako ni Daniel Rason, until now, wala po akong galit sa puso ko. Ang nararamdaman ko po ngayon, hindi po galit, ang nararamdaman ko, awa sa aking mga kapatid kay Kristo. Ang sabi ng Biblia, sa aklat ng Apokalipsis, magsilabas kayo sa Kanya, bayan ko, upang huwag kayong madamay sa Kanyang mga kasalanan. Pinapayuhan po tayo ng banal na kasulatan. Magsilabas tayo. Anong paglabas ang atin pong gagawin? Manindigan tayo sa katwiran. Manindigan tayo sa katotohanan. Hindi po pwede na kung anong sabihin ng namumuno ni Daniel Rason, i-block na lang. Wala po kayong mababasa dun sa mga nag-aano-ano dyan na nangangatwi-ngatwiran dyan na wala po kayong mababasa sa Biblia na i-block. Wala pong utos na gano'n ng Diyos ang Panginoong Jesucristo. Manapa ang sabi po sa aklat ni San Judas, yung nag-aalinlangan, inyong kahabagan. Pati yung mga nasa apoy, inyong agawin sa apoy. Nananahimik nga ako dito eh. Nananahimik ako dito. At wala naman akong binabanggit na kung ano-ano, lalo na mga pangalan. Natural, magkakaroon ako ng point of comparison because I want, my intention is to enlighten your parents, Daniel Rason, particularly your impactitang nanay na si Beth Rason. Ano ang sabi ng mga matatandang kapatid sa panahon ni kapatid na Perez? Merong nakapagsabi sa akin, talagang masama naman ang ugali ni Beth Rason. Hindi po ba? Sabi nung isang matandang kapatid. Anong sabi nung ibang mga kapatid? Oo, masama naman talaga ugali niyan. Kung hindi masama ang ugali mo, impactitang Beth Rason,
Ilang hakbang lang, every time na magpapasalamat yung mga matatandang mga kapatid, ilang hakbang lang ang iyong hahakbangin, nandun ka na sa stage ng chapel. Bakit hindi mo magawa? Masyado kang feeling VIP. Masyado kang feeling very important person. Alam niyo po mga kapatid, gustong-gusto ni Impact Titang Betrason yan, yung sasabihin niya parang ikaw po si Santa Maria dahil po sa'yo dumaan ang sugo. Ano po yan? Parang it is a music into my ear. Ganun po mga kapatid. It is a music into her ears. Ganyan po ang gusto niya nitong si Impact Titang Betrason, na ang gusto niya, lagi po siyang pinupuri, ang banal-banal niyo po, ang bait-bait niyo po. Leche. Yan lang ang masasabi ko, leche. Ang ibig sabihin po ng leche sa Tagalog, gatas. Yun po, leche. Salitang Kastila. Masyadong ganun po mga kapatid, biro mo, nananahimik ako dito tapos biglang ipapaano mo ko, ipapablock mo ko at gagawa ka ng mga kwento-kwentong wala namang kwenta. Sasabihin mo, lumalaban na sa aral, lumalaban na sa mangangaral. Sinong mangangaral ang nilabanan ko, Aber? Patunayan mong nilabanan ko yung mangangaral. Definitely, hindi ikaw yung mangangaral na yon, Daniel Rason. Definitely. Unang-una, wala kang ginagawang pangangaral. Bakit mo sasabihin, bakit mo i-claim na mangangaral ka? Patunayan mo muna na mangangaral ka. Wala ka namang ginagawang pangangaral eh. Naku po, ngayon, pag umexit, sentensyado na sa impyerno at anak na ng diablo. Mas malupit pa nga sila sa mga iglesia ni Cristo eh. Big shit talaga ang kaisipan. Exactly. Big shit. Talagang big shit yung kaisipan ni Daniel Rason. Isang malaking tae. Kung gaano kabaho yung paa niya, ganun kabaho yung kanyang pag-iisip. Brother, hindi po ba mas magandang sabihin na kung may mga kasalanan si Brother Eli, ay wala na akong pakialam, ang alam ko, naging mabuting tao ako dahil sa makasalanang taong sinasabi nyo. Kasi alam mo naman po yung mga nagawa niyang deliberate na mga kasalanan, as in sinadya niya. Pasensya na po brother, sabi ni Jade Constantine. Yun po, sabi nyo nga po, wala akong pakialam kung ano man yung mga nagawa niya mga kasalanan. Unang-una, hindi ko naman nakita. Sabi nga ni Brother Eli, yung mga bagay na hindi nakikita, pagpasa Diyos na yan. Lalo na patay na po yung tao. At saka, if I am going to weigh dun sa mga mabubuti na ginawa ni Brother Eli sa kapatiran, hindi lang po sa akin personally, sa kapatiran at sa mga kapwa-tao, mas mabigat yung mga nagawa niyang mabuti kesa dun sa mga nagawa niyang mga mali, kasalanan. Ganun po. Kung ano man yan, bahala na ang Diyos. Pero kung merong po pwedeng makiusap sa araw ng paghukom, ako po, personally, deep in my heart, I will ask and I will ask God na, Panginoon, sana po, kung ano man po yung mga nagawang kasalanan ni Brother Eli, patawarin nyo na po siya. Kasi isa po ako dun sa mga tao na kahit pa paano naging mabuting tao dahil po kay Brother Eli Soriano. Siguro po mga kapatid at sa lahat ng mga nanonood at manonood ng video na ito, siguro po mga kapatid, lahat naman po tayo or most of us, ganun po yung nasa saloobin po natin. Na kung po pwede mang makiusap sa Diyos sa araw ng paghukom,
Isa din po kayo sa mga makikiusap. Panginoon, kung ano man po yung mga naging pagkakamali at kasalanan ni Brother Eli, nakikiusap po ako. Minsang panahon, nagutom po ako, pinakain niya po ako. Minsang panahon, nagkaroon po ako ng problema, tinulungan niya po ako. Minsang panahon, naging taga-ibang bayan po ako, pinatuloy niya po ako. Minsang panahon, nagkasakit po ako, dinalaw niya po ako. Ang sabi ng Panginoon, ano mang inyong ginawa sa maliliit na ito, ginawa ninyo sa akin. Kaya, hali kayo, mga pinagpala ng aking Ama, manahin ninyo ang kahariang inihanda sa inyo buhat pa ng una, sapagkat ako'y nagutom, inyo akong pinakain. Ako'y naging hubad, inyo akong dinamtan. Ako'y naging taga-ibang lupa, inyo akong pinatuloy. Ako'y nabilanggo at inyo akong dinalaw. Kaya ganun po mga kapatid. So, ang gusto pala ni Betrason is style Virgin Mary siya sa MCGI. Exactly, Brother Ernesto de la Cruz, Kailipan. Yung mother ni KDRD ko din po yan nakita sa stage sa Apalit dati. Nakita ko po yan dati, nagtitinda lang po siya. Opo, tapos pagkapaksa, nakahiga po silang mag-asawa. Amen po ako dyan. Tapos gusto pa po nun habang nakikinig ng paksa, minamasahe. So hindi ka rin makakapakinig ng paksa ng maayos dahil nagmamasahe ka. Ako po yun, nagmamasahe habang dumadalo. Kasi ang sasabihin nila, hoy, dito ka, kesya nakaupo ka dyan, masahin mo ko. Ganun po yung nanay po ni Daniel Rason, yung impactitang Betrason. Mapapa-holy shit ka na lang talaga sa mga expose mo, Brad J.R. Badong. Yun po mga kapatid. Sana mga kapatid, sa mga natawiran ng mga paninira against Brother Eli, kalimutan na po natin yun mga kapatid. Ipagpasa Diyos natin. Bulay-bulayin po natin yung ating mga sarili. Naging masama po bang tao tayo noong sinampalatayanan natin yung mga pangangaral ni Brother Eli Soriano? Kung naging masama po tayong tao, sige, magalit tayo. Okay lang yan. Naging masama tayong tao eh. Pero, kung sinasabi ng inyong mga budhi, mga kapatid, na naging mabuti kayong mga tao, dahil sa pagsampalataya ninyo sa mga salita ng Diyos na ipinangaral ni Brother Eli Soriano, mga kapatid, siguro naman, makatwira naman na ipagpasa Diyos natin kung ano man yung mga naging pagkakamali ni Brother Eli. Alam niyo po mga kapatid, the very reason why I am exposing the baho ng paa ni Daniel Rason, kidding aside, the very reason kung bakit ini-expose ko yung mga kabulukan, katiwalian, at kaimoralidad at inhustisya ng pamunuan ng MCGI ngayon sa pangunguna ni Daniel Rason. Dahil po mga kapatid, hindi po pwedeng manahan ang presensya ng Diyos sa isang samahan na walang inhustisya, walang pag-ibig, at walang pananampalataya. Yun po kasi ang sabi ng Biblia, yung mahalagang bagay ng kautusan. Ang hirap nun bro, nakakangalay, nagmamasay ka habang nagpapaksa. Yung pagod ng minamasay mo sa'yo napunta. Exactly ganun po. Kaya lang, no choice po ako eh. Ang sasabihin, ang tamad-tamad mo, ganyan-ganyan. Yun po, nakaka-trauma, nakaka-stress, yung pong at saka nakaka-depress yung mga Kaya ikaw, Daniel Rason, bago ka magsalita ng kung ano-ano tungkol sa batas ng tao,
Mag-research ka muna, boy baho paa. Boy guhit kilay. At saka, pwede ba, kung ginuguhitan mo na rin lang naman yung kilay mo, ganda-gandahan mo naman. Ginuguhitan mo na nga, hindi mo pa ayus-ayusin. Immorality na lang bro para shorten. Yun, immorality, yung mga immorality. Sabi ni Brother Ronald Ryan Piatos. Kaya po ganun mga kapatid. Nakakalungkot po kasi may mga kapatid po tayong mga sumampalataya. Ngayon po, merong a big question mark sa kanilang mga faith. Alam niyo po mga kapatid, it is always wiser to still believe in the existence of a supreme being rather than not believing in the existence of a supreme being. Huwag po tayong maging atheist mga kapatid. Kasi alam niyo po, sabi nga nung isang kausap kong kaibigan ko, granting sabi niya walang Diyos, pero naniwala kang may Diyos, hindi ka pa rin talo. Sabi niya ganyan. Pero, meron palang Diyos, hindi ka naniwalang may Diyos, talo ka, talong-talo ka. So, either ways, maniwala ka na may Diyos naman pala talaga, panalo ka. Pero, naniwala ka may Diyos, wala naman palang Diyos, hindi ka pa rin talo. Bakit? The very faith and belief in that supreme being, it will make you a better person. Hindi po kagaya ng ginagawa ng MCGI ngayon sa pamumuno ni Daniel Rason, ha? Hindi po ganyan yung Diyos na kinikilala ni Brother Eli Soriano na itinuro po niya sa atin mga kapatid. Actually, sabi nga ni Brother Eli Soriano, yung Diyos na pinakilala po niya sa atin, malawak yung pagliligtas niya. Malawak po ang ginagawa niyang pagliligtas. Itong Diyos ni Daniel Rason, hindi po yan yung Diyos ng Panginoong Jesucristo na ipinakilala niya nung nagkatawang tao siya. Ang sabi ng Biblia, ang Diyos, pinapasikat niya yung kanyang araw sa lupa ng masama at saka sa lupa ng mabuti. Nagpapaulan siya sa lupa ng masama at saka sa lupa ng mabuti. Itong si Daniel Rason, mga kapatid, napakalupit ng Diyos niya. Hindi ka pwedeng magtanong. Biro mo magtatanong ka lang, ang sasabihin, suspendido ka. Tapos pagkatapos kang sinuspindi, character assassinate ka. Mga kapatid. Kaya po, napatunayan ko mga kapatid, ako po kasi kung totoong may Diyos pa yung pamunuan ng MCGI, hindi ko po gagawin to. Bakit? Ang nilalabanan ko ang Diyos. And I cannot do that mga kapatid. The very reason I am doing this, napatunayan ko in my own experience with what Daniel Rason did to me. With what Daniel Rason did to character assassinate my personality, my being. Tapos gagamit-gamit ka ng talata na pinapatay ng masama ang kanyang kapwa ng kanyang bibig. Good thing ang sabi ng Biblia, ngunit basahin na nga natin mga kapatid. Nagno-note na po ako kung ano yung mga sasabihin ko kasi ang dami pong mga topic na gustong itakel ng mga kapatid. Actually, meron pang sinasabi yung kapatid na pinapatakel niya sa akin. Kaya lang, nakalimutan ko, brother, kung nanonood ka ngayon, ipaalala mo sa akin yung gusto mong ipatakel ko na na topic. Sabi po ng Biblia, pinapatay ng masama ng kanyang bibig ang kanyang kapwa. Ngunit,
Sa kaalaman ay maliligtas ang matuwid. Alam ko po, hindi po ako matuwid. Pero because yung Diyos ko matuwid, nililigtas niya po ako sa kaalaman, mga kapatid. Nararamdaman ko kung papaanong inililigtas ako ng Diyos na matuwid doon sa kaalaman. Kaya alam mo, Daniel Rason, alam na alam ko wala ang Diyos sa'yo. Kasi walang nagliligtas sa'yo. Ayan o, nababaon ka. Nababaon ka unti-unti sa bawat salitang binibigkas mo sa harap ng mga kapatid, lalo ka lang nababaon. Kaya wag mong tuluyang mabaon ka ng tuluyan, Daniel Rason. Wag mong hintayin yon. Ayan o, napakalinaw. Pinapatay ng masama ng kanyang bibig ang kanyang kapwa. Ikaw ang gumagawa niyan, Daniel Rason, wag mong iparatang sa akin. Wag mong iparatang sa akin yan. At maraming saksi, ang saksi ang buong kapatiran. Pero dahil doon sa Diyos na mabuti, ayan, iniligtas niya ako sa kanyang kaalaman. Naiintindihan ka namin, brother, kasi napakalaki ng ginawa sa yung buti ni Bess, pero hindi lahat nakaranas ng naranasan mo. Napakaganda lang ng style ni Bess kasi ginamit niya yung style na walang maipupuntos sa mga kapatid. Ginawan niyang di liable sa community. Pero ang kapalit ay ang pagiging captive market ng buong kapatiran. Ginawa niya talagang palabigasan ang buong kapatiran. Pasensya ka na. Sinasabi ko lang yung realidad. Alam ko maraming nagawa na kabutihan si Bess. Walang pagtatalo dyan. Pero kung talagang tao siya ng Diyos, hindi siya mamamatay sa panahong lunod na lunod siya sa kalayawan. Again, pasensya na po. Personally, no po, ako po kasi, nagsasalita ako on my own experience. Wala naman pong napakaraming ginawa ni Brother Eling mabuti sa akin. Literally. Pero spiritually, Brother Eli did so much to my personality and to my being. And hindi ko po kayo masisisi, sino ba to? Brother or Sis Jade Constantine. Kung sa predicament nyo po, compare naman po sa ibang mga mangangaral, mas may pagmamalaki ko pa rin si Brother Eli. Yun lang po ang masasabi ko. And kasi po lumaki po ako sa Katoliko. Kung saan po ako lumaking simbahan, sa Arsobispado de Pampanga, Arsobispado de San Fernando. Yun po yung seat ng Archbishop ng Archdiocese of San Fernando. Tatlo po ang pari na nakatira doon, mga kapatid. And alam ko po yung mga buhay din po nila. Kaya po ako nanalangin po noon, Panginoon, gusto kitang mapaglingkuran. Sana dalin mo ako sa isang samahan na mapaglilingkuran kita. Good thing na dinidinig po ng Diyos ang panalangin ko during that time na nakaload po ako doon sa Ribulto ni Santa Maria nila. No po? Nakilala ko po si Brother Eli. And with all honesty and sincerity, kung ano po ako ngayon, naging mabuti po ako, it is because of this person. Kung paanong sinisiraan ng mga eskriba at mga pariseo, itong Kristo na nagpadilat ng bulag. Ang sabi po ng bulag, kung siya makasalanan, di ko yun alam. Isang bagay ang nalalaman ko. Dati akong bulag, ngayon nakakakita na ako. As I've said earlier, Brother or Sister Jade Constantine, ang sabi ko naman po, meron naman pong paghukom. Kung meron man pong nagawang kasalanan si Brother Eli, ipagpasa Diyos po natin, ang Diyos naman po hustisya. Kung karapat dapat pong maimpyerno si Brother Eli, ang Diyos po, ano naman po yan, hindi naman po siya likong-ngukom. Hindi po siya pwedeng bayaran.
Tandaan nyo po yan at tandaan po natin yan. Pakatandaan po natin yan. Ang Diyos hindi po pwedeng suhulan. At ang Diyos hindi po siya, wala po siyang kinikilingan. Ustisya po siya, mga kapatid. Kaya kung ano man yung nagawa po niya, ipagpasa Diyos po natin. As for me, kung titimbangin ko, mas matimbang pa rin yung nagawa niyang mabuti sa akin. Not literally. Kung literal lang, mas marami siyang nagawa sa mga kasamahan ko. Mas marami siyang nagawa sa mga kasamahan ko. At mas maraming nagawa yung mga pare. Kung kabutihan at kabutihan lang, yung pari na kasama-kasama namin, si Reverend Monsignor Mario Ramos, pero patay na rin po yun. Mas marami yung nagawa sa aking mabuti. Literally. Compare kay Brother Eli. Pero spiritually, mas maraming nagawang mabuti sa akin si Brother Eli. Yun lang po ang masasabi ko dyan. Wala naman po akong kung meron kung ano man yung predicament mo, Sister or Brother Jade Constantine, opinion nyo po yan. Everyone is entitled to his own opinion. And di ko po alam kung ano po yung pinaguhugutan nyo po dyan. And as I've said earlier and with my previous video, pare-pareho lang naman po sasabihin ko kung ano man yung nagawang kasalanan ni Brother Eli. Mas matimbang for me, mas matimbang. At ngayon po siguro many brethren who are watching with my live and after this marami pong mas manonood, they can attest to that na mas marami namang mabuting nagawa si Brother Eli with our morals. Yun lang po, Sister or Brother Jade Constantine. Naiintindihan ko po kayo kung ano man po yung pinanggagalingan nyo. Hindi man, I might really not fully understand where you are coming to, I mean. Pero, patay na po yung tao. Lalo na, it is Brother Eli's 4th year death anniversary. Ipagpasa Diyos na lang po natin siya. Ngayon, kung sa tingin po natin, karapat dapat po siyang parusahan sa dagat-dagatang apoy. Kung po pwedeng makiusap, isa po ako sa makikiusap sa Diyos. Sabi nga ng Kristo, para na silang mga iskriba at pariseo, na gaya ng mga pinaputing libingan na datapwat sa loob ay kabulukan. Exactly, totoo po yan. Sabi po ni Brother or Sis Jade Constantine, amen po. Salamat po, Sister or Brother Jade Constantine. Whatever yung mga issues kay Brother Eli, patay na po yung tao. Ang accountable po ngayon, itong buhay na leader na to, ito po yung accountable ngayon. Dahil ako po, marami po akong naranasang kalupitan dito sa Daniel Rason na to. Unang-una, ginawa niya akong punching bag. Pangalawa, biruin mo para sabihin mo sa akin na, tapos sasabihin mo sa akin, tapos natutulog ka pa ng tanghali. Unang-una, Daniel Rason, nagtrabaho ka sa labas. Dapat alam mo yan na merong break time. Alam niyo po ba mga kapatid, sa Vietnam, it is mandatory sa mga government and private offices, government institution and private institution na mandato ng gobyerno na merong 1 o 2 oras na nap time sa tanghali. Natutulog po lahat ng empleyado during that nap time. Tapos ikaw, sinasabi natin, nasa iglesia tayo, sinasabi natin, magsigawa tayo ng mabuti sa lahat. Lalong-lalo na sa kasambay sa pananampalataya. Hoy, Daniel Rason, dapat alam mo yan. Utos yan, magsigawa tayo ng mabuti sa lahat, lalong-lalo na sa kasambay sa pananampalataya. Napakabait mo sa mga sa mga tagalabas, pero sa mga kapatid ni Kristo, napakalupit mo, Daniel Rason.
Sa bagay, hindi na ako magtataka dahil yung mismong tiyuhin, biruin mo, babarilin mo yung yung gulong ng sasakyan ng tiyuhin mo na kapatid ni Brother Eli. Bakit hindi mo barilin yung sasakyan ng tatay mo na babaero? Bakit hindi mo barilin yung sasakyan ng nanay mong impaktita na sinasamba pera? Malupit yung mga magulang mo. Tanungin mo tanungin mo mismo ang kapatid mo, si Lisel Capulong. Tanungin mo, anong sabi ni Sis Lisel Capulong? Ni Ate Lisel, sabi niya, ang gara-gara ni Mami, nagtatransform siya pagka nakaharap si Mami. Ay, si Kuya. Kaya yun, mga kapatid. Meron po ba, mga kapatid, na gustong umakyat po? Baka po merong gustong umakyat. Gusto ko sanang may mga umakyat para mas maganda po yung ating talakayan. Mas magiging productive po tayo and credible if we are going to talk with someone on air. Yan. Sino po ang gustong umakyat? Sige, wag po kayong wag po kayong mahihiya na umakyat. Kahit wala po kayong video, basta meron pong audio para naririnig po ng mga nanonood na mga kapatid at ng mga kababayan po natin. Kung wala na po, siguro hanggang dyan na lang po muna mga kapatid. Dahil alas 7:46 na po ng gabi po dito, kailangan ko na rin pong magpahinga. Napagod po ako sa kakalakad kanina. Tsaka sobrang dami naming nakain. Yun po mga kapatid, siguro wala na ring nagko-comment, walang gustong umakyat. Hanggang dyan na lang po siguro muna mga kapatid. At ang masasabi ko lang po, ang maiiwan ko lang po, ang sinabi ng Panginoong Jesucristo, mayroon akong bagong utos na iniiwan sa inyo, na kayo'y mag-ibigan sa isa't isa gaya ng pag-ibig na iniibig ko sa inyo. Mga kapatid, umibig po tayo na hindi plastic. Umibig po tayo na hindi pakitang tao. Huwag po nating gayahin itong si Daniel Rason na meron lang siyang pag-ibig sa salita, pero wala po siyang pag-ibig sa gawa. Anong katunayan? Ako po mismo. Anong katunayan? Tanungin niyo po yung mga kasama niya mismo. Meron siyang kasamahan dyan kasamahan niya sa sambahayan niya na nangungutang sa akin ng 30,000 or 50,000 noong may sakit yung isa niyang kapamilya. During that time, wala naman po akong pera brother, ikaw ba wala kang utang? Meron po akong utang pero nagbabayad po ako ng utang. Kahit po na-delay, nagbabayad po ako ng utang. Hindi po ako nanunuba. Nagaya po ng impaktitang nanay ni Daniel Rason. And wag kang kung po pwede lang Daniel Rason, turuan mo ng maayos yung iyong mga manggagawa kung paano yung isasagot nila. Yung uniform na sagot sana. Biruin mo, eto pa mga kapatid na naalala ko. Tinanong nung kapatid na dinalaw ng mga manggagawa, bakit po walang consultation ngayon? Ang sabi po ni Daniel Rason, dahil ayaw daw niyang mapahiya ang kapatid. So, ibig sabihin pala sa'yo, na mamahiya ng kapatid si Brother Eli noong inimplement niya or nagkaroon siya ng consultation. Ibig sabihin pala sa'yo, Daniel Rason, itong si Haring Solomon na pinakamatalinong hari, pinakamatalinong taong nabuhay sa balat ng Sansinukob, noong iharap niya yung dalawang babae na nagkiklaim doon sa sanggol, nagkiklaim na sila yung ina ng sanggol, pinag-aawayan nila yung sanggol, ibig sabihin pala, pinahihiya lang ni Haring Solomon na pinakamatalinong hari na nabuhay sa Sansinukob. Napaka bobo mo talagang mag-isip Daniel Rason. Walang logic. Kaya lalo kang biro mo instead na umingi ka na lang ng tawad na
Mga kapatid, patawad po kung nakapagtinda man po ng alak doon sa mga restaurant sa Brazil. At kung nagkaroon man po tayo ng Area 52, patawad po mga kapatid. Sana po mapatawad niyo po ako o si kapatid na Eli. Sama-sama po tayong magsikap na maging dapat sa Diyos. Mas maiintindihan ka ng kapatiran. Pero the more you are trying to lie na itong mga picture na kumakalat at mga video ay edited and artificial intelligence, they are all lies, lalo ka lang lumulubog. And lalo lang lumalapat sa iyo yung talatang 1:8:44, sapagkat siya'y isang sinungaling at ama nito. Kaya yun po mga kapatid, kung wala na pong gustong magtanong, kung wala pong gusto ding umakyat para magkaroon po ako ng kausap dito, magpapaalam na po muna ako ngayong gabi. Gabi na rin po. Salamat po sa Diyos mga kapatid, and inuulit ko po, ito po yung 4th year anniversary ng death anniversary ni Brother Eli Soriano. Inuulit ko po, ano man po yung mga naging pagkakamali or naging mga kasalanan ni Brother Eli, ipagpasa Diyos na lang po natin mga kapatid. Kasi patay na po yung tao. And personally, sa akin, ang masasabi ko lang po, malaki po yung naging participation ni Brother Eli para maging mabuti po akong tao. Aside sa aking pong mga magulang at sa aking pamilya, si Brother Eli po, nagkaroon po siya ng malaking contribution for me to become a better person. And salamat po sa Diyos mga kapatid sa pakikipagpuyat nyo po and sa pagtitiyaga nyo na makinig sa akin kahit hindi naman po ako magaling magsalita, kahit hindi naman po ako kagwapuhan, kagaya ng sinasabi ni Daniel Rason na tsura ko, kahit naman wala naman po dapat kayong ikapag sa akin na sabi nga ni Daniel Rason, kung pakikinggan, sa palagay ko mas pakikinggan naman ako kaysa sayo. Inaamin ko naman yun na talagang dapat ikaw lang talaga dapat ang pakinggan. Pero bakit hindi ka pinakikinggan ng mga kapatid? Kasi masyado kang mataas. Hindi ka marunong magpakumbaba, Daniel Rason. Wala namang usapan doon. Ikaw talaga ang dapat pakinggan ng kapatiran. Ikaw talaga ang dapat pakinggan ng kapatiran dahil ikaw yung tinalaga ni Brother Eli and majority ng mga kapatid nung nagkaroon ng eleksyon. Pero bakit nagsasawa at ayaw ka ng pakinggan ng mga kapatid, ng majority ng mga kapatid at ng mismong member of the royal family, ng mismong household mo? Alam mo ba yon? Mismong miyembro ng iyong pamilya, merong mga miyembro ng pamilya mo, ayaw ka na ring pakinggan. Because of your pride. Biruin mo, magsasalita ka sa Saan ka nakakita ng mga ngaral na nagsalita ng violent or criminal mind? Alam mo ba, Daniel Rason, noong uhulihin ng Panginoong Jesucristo doon sa hardin ng Getsemania, si San Pedro, dahil sa kanyang malabis na pag-ibig at pagsinta sa Panginoong Jesucristo, kinuha niya yung yung tabak ni Malco. Tapos tinagpas yung tenga ni Malco. Ano ang sabi ng Panginoong Jesucristo? Sinabi ba niya na balatan mo ng buhay? Sinabi ba niya na bunutan mo ng ulo? Ay bunutan mo ng ngipin? Hindi niya sinabing ganun. Ang sabi ng Panginoong Jesucristo, Pedro, isauli mo ang tabak sa kanyang kinalalagyan, sapagkat ang nabubuhay sa tabak mamamatay. Yun po ang salita ng
isang leader, isang mabuting pastor. Tapos magpapakilala ka ngayon sa kapatiran na nakikilala ng mga tupa ang kanyang pastor. Which implies na ikaw yung pastor. Hindi ka ba kinikilabutan yan? Iisa lang ang pastor ng mga tupa. Iisa lang ang pastor ng Bibliang na sinasabi ng Biblia. Sino yon? It only pertains to our Lord Jesus Christ. And how dare you, Daniel Rason, na angkinin yung titulo na yon, it being a pastor, being a pastor ng mga tupa, it is not only a title. Tungkulin yan ng Panginoong Jesucristo. At hindi ikaw yun, Daniel Rason. Mahiya ka sa sarili mo. Kung gusto mong angkinin yung ano na yan, maging pastor ka. Sabi ng Biblia, ang mabuting pastor, meron siyang 100 tupa, nawala yung isa, iniiwan niya yung 99 upang hanapin itong isang nawawalang tupa. Pero wala namang nawawalang tupa. Nagtatanong lang naman. Meron lang, gusto lang, kasi laging late sa trabaho. Hindi ba pwede sabihin na lagi po kasi akong late eh. Hindi naman po pwedeng sabihin sa opisina o sa mga pinagtatrabaho ng mga kapatid. Basta once a week, half day lang ako. Dahil yung half day, technically, nakalaan yan para sa pagkakatipon namin. Walang ganun. Wala kang konsiderasyon sa mga inaakay mo. Tapos, how dare you to claim that you are that pastol ng mga tupa? Nakikilala ng mga tupa ang tinig ng kanyang pastor. Hindi ikaw yun, Daniel Rason. And kung gusto mong i-claim yun, magpakapastor ka. Hindi kung ano yung ginagawa mo. Biro mo, hindi ka na nga nangangaral, pa-concert ka ng pa-concert. Tapos, considering the fact na meron naman tayong sariling TV station, meron tayong sariling radio station, bakit anong ginagawa mo? Pa-concert ka ng pa-concert. Once a month concert sa Araneta Coliseum. Tapos, once a week na concert sa KD Rock. Di bali sana kung ang mga ticket hindi mandatory. Mandatory sa mga lokal eh. Anong gagawin nyo sa mga kapatid? Kaya alam mo, Daniel Rason, talagang ikaw yung sa'yo natutupad yung nakasulat sa sa 2 Pedro. Sa 2 Pedro, saan ba yung 2 Pedro? Excuse me. Na ginagawa niyong gatasan ng mga kapatid. Ito namang mga manggagawa na to walang habag sa mga kapatid. Biro niyo, hindi na nga makainom ng maintenance. Hindi niyo ba po pwedeng sabihin sa pangasiwaan ninyo na, Brad Daniel, meron po dito sa lokal po namin na na hindi na po nakakainom ng maintenance po nila. Baka po pwede na na itigil na po muna natin yung pa-concert. Pwede naman po siguro quarterly na lang po yung concert, hindi na po monthly. Pwede po siguro hindi na po every week yung concert sa KD Rock. Unang-una, saan nyo dinadala yung abuluyan ng mga kapatid? Meron ng abuluyan, alam nyo, daig nyo pa ngayon yung ibang mga reliyon na pinipintasan ninyo na napakarami nilang